malakas na palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah! Isang malakas na palakpak, isang malakas na sigaw, pagpupuri at pagdakila sa ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoon. Niluluwalhati ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Awit 95. Talatang 1 hanggang 9. Awit 95, 1-9. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos. Siya ay awitan, ang batong publihan. Atin ngang handugan, masasayang awitan. Tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak, sapagkat si Yahweh, siya ay dakila't makapangyarihang Diyos, ang dakilang haring higit pa sa sinuman na dinidiyos. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman ang lahat ay kanya. Maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat, at pati ang lupa na kanyang nilalang. Tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap ni Yahweh, na siyang sa atin may lalang. Siya ang ating Diyos, at tayo ang bayan sa kanyang pastulan, mga tupang kanyang inaalagaan. At ngayon, kanyang salita'y ating pakikinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Mereba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon, sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang, 40 sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at mga utos ko'y ayaw nilang sundin. Kaya't sa galit ko, ako ay sumumpang hindi sila makakapasok at makakapagpahinga sa aking piling. Alam natin ang mangyayari pag hindi natin sinusunod ang Panginoon. Pero alam rin naman natin ang mangyayari pag sinusunod natin ang Panginoon. Ano ang gusto natin? Susunod sa Panginoon o susuway sa utos ng Panginoon? Lahat ng susunod, sumigaw ng malakas na hallelujah! Hallelujah! Bigyan natin ng malakas na palakpak. Salamat po, Panginoon, sapagkat bilang mga anak mo, bilang kawan, bilang mga tupa mo, ang nais po namin ay sumunod. Sapagkat kilala namin ang tinig mo, sinusunod namin ang mga sinasabi mo, sinusunod namin ang mga utos mo. Kaya sa umagang ito, papasok kami sa iyong presensya na ang puso ay nagdiriwang. Papasok kami, Panginoon, sa inyong presensya na kami ay nagpapasalamat sa mga bagay na ginawa mo sa aming buhay. Salamat dahil alam namin, pag ang pagpupuri namin ay tapat at dalisay, ang iyong presensya ay bababa sa aming kalagitnaan. At kapag ang presensya mo ay nasa aming kalagitnaan, malaya kang kikilos. Wawasakin mo, Panginoon, ang kasalanan sa aming kalagitnaan. Wawasakin mo, Panginoon, ang sakit sa aming kalagitnaan. Wawasakin mo ang mga bagay na hindi nakalulugod. Kaya sa umagang ito, Panginoon, kinikilala namin na Ikaw ang nag-iisang Diyos. Yung Diyos ng iba, hindi yun totoo. Ikaw lang ang nag-iisang Diyos at wala kang katulad. Ang papuri, pagdakila at pasasalamat ay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At amen. Amen. Hallelujah. This morning, let us thank God for His mercy and His grace. Let us thank the Lord because His goodness knows no bound. Sa presensya ng Panginoon, tayo ay aawit at magpupuri. Let us fill this place with thanksgiving and with words glorifying the Lord. Because the Lord is doing something new, doing something good in our lives. Kaya naman tayong lahat ay magpuri. Tayong lahat ay umawit sa ating Panginoon. Palakpak po natin ang ating mga kamay.
ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Mga labi ko, O Diyos, sa'yo aawit. Ika'y papurihan sa kalangitan. Aking kamay itataas ka. Pangalan mo'y luwalhatiin, pagkat ikaw, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpakailanman. Patuloy po tayo sa pag-aawit at pagpalakpak sa ating Panginoon. Tagalay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Yes, Lord. Labis na galak nararamdaman. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo mapagkailanman. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galak nararamdaman. Salamat, Panginoon. Pupurihin ka sa bawat tugtugan. Pupurihin ka, Panginoon. Purihin ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo magpagkailanman. Hallelujah! Patuloy po tayo sa ating Panginoon. Purihin ka. Isisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umaapaw. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Napakasayang magbigay papuri. Labis na galang nararamdaman.
pag-awit, sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Hallelujah. Let's put our faith to the Lord who calms the storm. Hallelujah. We praise you, Lord. Piliin ko ang magpuri sa iyo at magtiwala sa iyong kaparaanan. Maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah. Di ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan ay hanggang sa kalangitan. Ang biyaya mo ang siyang kailangan ko. Kailan may hindi ako iiwan. Higit sa sitwasyon at suliranin, ang iyong dakilang ngalan. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Hallelujah! Hindi man natin alam kung ano ang mangyayari sa ating kinabukasan, piliin nating magtiwala sa Kanya dahil Siya na nangako ay tapat. Ikaw ay tapat. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi maibigo. Hallelujah! Saan mang
Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ang aming tulong, O Diyos. Ikaw ang aming sandalan. Sa iyo kami kumakapit, Panginoon. Sa iyo kami nagtitiwala sa bawat oras, sa bawat araw ng aming buhay. Hallelujah, Lord. Kaupo na po tayong lahat at tinatawagan ko po si Pastor. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanya pong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin. Ganun lang daw yun. Okay, purihin po ang Panginoon. Habang inihanda po ang ating pong slide, tayo pong lahat ay muli pong tumayo. Ating pong buksan ang ating pong Biblia sa aklat po ng Genesis chapter 35, verse 1 hanggang verse 7. Okay, nakita na po ba ng lahat? Aklat ng Genesis chapter 35, verse 1 hanggang verse 7. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng altar ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyos-Diyos ang taglay ninyo. Maglinis kayo ng inyong katawan at magbihis kayo. Aalis tayo rito at pupunta sa Bethel. Magtatayo ako roon ng altar para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang mga Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. At ang lahat nito ibinuon ni Jacob sa tabi ng malaking puno na malapit sa Shechem. Ang mga tao sa mga karatig bayan ay natakot kay Jacob at sa kaniyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas na humabol sa kanila nang sila'y umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa sila ng altar na tinawag niyang El Bethel. Ang lugar na ito na iyon sapagkat doon nagpakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumakas mula sa kanyang kapatid. Pagpalain po ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo pong lahat ay makupo na. Natandaan ko po, last September, naging preaching yung Genesis chapter 28, kung saan si Jacob ay gumawa ng pangako sa Panginoon. Kasi kung babasahin po natin dito, sa chapter 35, may binabanggit. Pumunta ka doon sa Bethel, kung saan nakipagkita sa iyo ang ating Panginoon. Pero bago po yun, tingnan natin sandali. Sa Genesis chapter 34, may mababasa po tayong malaking problema. Okay, ano po yung naging malaking problema sa Genesis chapter 34? Ang naging problema po dito, si Jacob po ay meron pong 13 anak. Okay? Sa 13 anak po ni Jacob, isa po doon ay babae. At ang pangalan po niya ay Dina. Ang nangyari po, si Dina po ay ginahasa ng isang kilalang tao, anak ng hari, wala po sa bayan po ng Shechem. Na po. At dahil itong taong ito, nagustuhan niya si Dina, binalak niya at pinilanon niya, na bagamat ito po ay inabusin niya, pakakasalan niya. Pero matalino po at, tawag dito, Tuso, ang anak ni Jacob. Ang anak po ni Jacob ay nakipagkasundo, may mapakasal lamang si Dina kung ang mga tao sa Shechem ay magpapatuli. Kasi ang pagkapatuli po, ang ibig sabihin po ng pagkapatuli ay covenant ng tao mula po doon sa Panginoon. At nung sila po nagpatuli, dahil gusto po yun ng mga tao sa Shechem, sinamantala po ng sambahayan ni Jacob ang kanilang kahinaan at pinatay ng mga anak ni Jacob ang lahat ng mga lalaki.
Dahil po doon, nagkaroon ng takot si Jacob. Dahil para sa kanya, magkakaroon ng problema. Pwede magkampi-kampi ang lahat ng naninirahan sa Canaanites para lusubin sila. At dahil doon sa matinding stress o problema na iyon, tinawag muli ng Panginoon si Jacob. At ang sabi ng Panginoon kay Jacob, doon sa verse 1, ang sabi po ng talata, kapag tinig po natin, pumunta ka sa Bethel at doon ka manirahan. Ano po? At ang sabi po ito, ipagtayo mo roon ng altar, sabi ng Diyos, ng altar, ang Diyos na nagpakita sa iyo nung tumakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Sa chapter 34, may kinakaharap na problema. No? Pero, nang pumunta si Jacob doon sa lugar ng Bethel, meron siyang problema din. Ito yung panahon na sabi po ng talata, tumakas siya mula kay Esau. Bakit? Kagaya ng 12 anak ni Jacob, na nanlinlang sa tao ng Shechem, si Jacob mismo, dinaya din niya ang kanyang kapatid na si Esau. No? Dinaya niya. Ninakaw niya yung pagiging karapatan ng isang pagiging panganay na anak, ninakaw yun ni Esau, ni Jacob. At dahil doon, nagalit si Esau. At sa pangyayari yun, nagkaroon ng pag-aaway. At alam ni Jacob na hindi niya kaya si Esau, dahil sa matinding galit, tumakas po si Jacob. At si Jacob po ay nakarating doon po sa Bethel. Sa ating paksa po ngayon, ang ating pong paksang tinatalakay, ang sabi po, Jacob, no? Si Jacob na nakakalimot doon sa kanyang pangako. Lahat po tayo ay mayroong mga pangako. Pero ang problema, marami sa pangako po natin ang hindi po nangyayari, lalo na po sa pangako natin sa Panginoon. Ano po? Katwiran po ng mga politiko, at least may pinangako ako. Kung hindi ko mang matupad yun, wala tayong problema, at least nangako ako sa inyo. Bakit? Kasi hindi nga kaya talagang tuparin yung mga pangako na yun. Lalo na yung pangako ni Jacob doon sa ating Panginoon. Kaya ang nangyari po dito, nang si Jacob ay nakaranas ng matinding problema, pinabalik siya ng Diyos sa bayan po sa lugar po ng Bethel. Tignan po natin sandali. Okay. Gaano katagal mula nung si Jacob ay pumunta sa Bethel at nagtayo ng matagumpay na pamumuhay at ipinabalik siya ng Panginoon sa Bethel. Pag tinignan po niyang pag-aaral, inabot po ito ng 30 years bago uli ipatawag ng Panginoon si Jacob. Imagine, no? Yung palang chapter 28 ng Genesis hanggang chapter 35 ng Genesis, 28, 35, 28, 35, merong 7 chapter. At yung 7 chapter na yun, ang pagitan nun, 30 years. No, grabe, ang layo. Ano po? Tingnan natin sandali ang historical background. Okay. 30 taon, bago pinatawag ng Diyos si Jacob po ay gumawa ng pangako sa Panginoon. Sabi nga po dito, kaya na binanggit ko po kanina, ninakaw ni Jacob ang pagiging panganay ni Esau at dahil doon nagalit si Esau at tumakas siya. Ano po? Mula po doon sa Beersheba, patungo po doon sa Haran, hanggang makarating po siya doon sa lugar po ng Bethel. Sa Genesis chapter, open po yung ating mong Biblia, sa Genesis chapter 28, makikita po natin ang nangyari. 30 taon po ang naakaraan. Ano po ang nangyari? Sa matinding pagod at pagtakbo ni Jacob, si Jacob po ay nakatulog. At habang siya po ay nakatulog, sa ilalim po ng puno, nagkaroon po siya ng isang pangitain. At ang pangitain po niya, nakakita po siya ng isang ladder. Ano po? Isa pong hagdanan.
At ang sabi po sa kwento ng Genesis chapter 28, doon sa hagdanan na yon, ascending and descending daw po yung anghel. No? Pumapanik, bumababa po yung anghel mula po sa itaas nung oras po na yun. At dahil po doon, nagkaroon po ng pagkakataon si Jacob na makipag-usap sa Diyos. Pero actually, nagkaroon po ng struggle yun. Nagkaroon po ng labanan yun. Na hanggat hindi ibinibigay ng anghel ng Panginoon yung promise, yung pangako kay Jacob, hindi niya bibitiwan. Ganun po yung makita po natin dito. No? Pumunta siya doon dahil tumakas siya at sa kanyang pagtakas, nakatagpo po niya ang Panginoon. At mula po noon, yung lugar na yon, tinawag na Bethel. Ano bang ibig sabihin ng Bethel? Ano bang ibig sabihin po ng Bethel? House of God o tirahan ng Panginoon. Bakit? Sabi po ni Jacob, kakilakilabot ang lugar na ito. No? Para sa kanya, nakita niya yung pintuan ng langit na kung saan nakatira ang ating Panginoon. Ito yung tinatawag po nating 30 taon ang nakakaraan. At sa 30 taong nakakaraan, I think sa verse 22, tignan po natin. Verse 22 ng chapter 28. Ayan, from 20, sabi po rito, nangako si Jacob ng ganito, Yahweh, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, una sabi niya, kung ako'y sasamahan ninyo, iingatan sa paglalakbay na ito, pakakainin at dadamitan. Grabe yung kondisyon po niya. At makababalik na muli sa bahay ng aking ama. 5 po yung kondisyon po niya. Una, sabi po ni Jacob, sasamahan mo ako, iingatan mo ako, pakakainin mo ako, dadamitan mo ako, at babalik akong ligtas sa tahanan ng aking ama. Anong igaganti ni Jacob sa Panginoon? Kung gagawin ng Diyos yung mga bagay na yon. Sabi niya, sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtuyuan ko ng batong alaalang ito. Sabi niya, sasambahin ko kayo sa lugar na ito. Yung ginawa niyang Bethel, yung ginawa niyang altar, ang sabi niya, sasambahin kita sa lugar na ito. Kaya kung siya man ay babalik doon sa lugar na kanilang gagawing bahay, si Jacob gagawa siya palagi ng panahon na makakabalik doon sa Bethel para doon niya sambahin at paglingkuran ng Panginoon. Sabi po rito, sabi po niya, hindi lang kita sasambahin, sabi niya, ibabalik ko sa iyo ay 10 bahagi ng lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Note, itong kay Jacob na ito, panahon po ito ng ano? Panahon po ito na wala pang, ano po? Batas na umiiral. Bakit? Tandaan po ninyo, nagkaroon lamang ng batas alit ng tuloy sa loob ng templo ng panahon ni Moses. Kaya nang si Jacob ay nangako sa Panginoon na magbibigay ng 10 bahagi, hindi pa yung saklaw ng kautusan, ng sistema, ng pamaraan, ng pagbibigay. Ano po? Sa Israel, sa konsepto ni Abraham, sa konsepto ni Jacob, ang minimum na dapat ibigay ay 10 bahagi sa Diyos. Palagi, yun yung patakaran. Palagi, yun yung tinatawag nating panuntunan. Kahit si Abraham, ang ipinangako niya kagad, 10 bahagi ng lahat ng meron ako. Binigay niya yun kay Melchizedek, yung kanyang tithes. Nangangahulugan, ang tithes, ang pinaka-minimum na dapat ibigay ng mananampalataya na nangangako sa Panginoon. Ano po? Masyado tayo nag-concentrate sa offering, sa lahat ng bagay, pero kapag tinignan po natin, bago pa dumating ang kautusan, meron nang inilagay na standard ng pagbibigay sa Panginoon.
yung tinatawag po nating ikasampung bahagi. No? Gumawa siya ng pangako. Iyon ay 30 taon ang nakakaraan. Ano po? Mula sa chapter 35, tignan natin ang naging buhay ni Jacob. 20 taon ang nakakaraan nang si Jacob ay nanirahan sa bayan po ng Haran. Kagaya ng pangako ng Diyos kay Jacob. Ang sabi po sa verse 29, chapter 29, ano po? Chapter 30, God, sabi po rito, Jacob prospered both in family and in gaining wealth. Chapter 29 hanggang chapter 30, si Jacob po ay pinayaman ng Panginoon ang kanyang buong pamilya. Ang kanyang buong pamilya, ang kanyang nasasakupan, ang sabi po rito, pinayaman siya ng Panginoon. Wow! Sumunod ang Diyos sa kanyang pangako. Yung bargain na ginawa ni Jacob, ang sabi niya, kung pakainin mo ko, dadamitan mo ko, ito ang gagawin ko. No? Ang ginawa ng Panginoon, 20 taon ang nakakaraan. Ang sabi po rito, pinayaman, pinaunlad ng Diyos si Jacob. Ibig sabihin ng Diyos, kapag kami hiningi tayo sa Kanya, ginagawa ng Diyos yung Kanyang bahagi para pagpalain po tayo. No, napaganda po noon. Nung Biyernes, ang paksa namin ay 2 Chronicles chapter 15. Sa 2 Chronicles chapter 15, ang sabi po doon, kapag tayo ay nasa Diyos, pagkapalain tayo ng Panginoon. Pero kapag tayo wala sa Panginoon, darating ang hatol ng Diyos sa ating pong buhay. Sa chapter 29, chapter 30, Jacob prospered, both in family and in gaining wealth. Chapter 29 and 30. Chapter 31, nang si Jacob po ay bumalik, iningatan po ng Panginoon si Jacob. Genesis chapter 31, mula po kay Laban. Sino po si Laban? Sino po nakakilala kay Laban? Wala nakakilala sa inyo kay Laban? Lahat po sila ngayon nasa EDSA ngayon at saka nasa nag-arali. Nakikilaban po sila ngayon. Sino po nakakilala kay Laban? Tatay ng Benan ba tawag doon? No? Okay. Si Laban po ay magulang ng asawa po ni Jacob. Ang nangyari po, ayaw niyang mawala si Jacob sa kanya. Kasi yumaman siya dahil kay Jacob. Pero sapat na yung nagawa ni Jacob para sa kanya, kaya gusto niyang magsarili. Pero ayaw ni Laban ng bagay na iyon. Kaya nagkaroon ng pag-aaway. Kaya tumakas si Jacob laban kay Laban, pero sinamahan siya ng Panginoon mula kay Laban. Ano po? Genesis chapter 32 hanggang 33. Nang siya'y bumalik para makapagkasundo kay Esau, natakot siya. Kasi nakahanda ang mga sundalo ni Esau. Kaya nga sa kanyang kasiguraduhan na hindi siya mapapahamak, nagpauna muna siya ng ibang mga tao na sumalubong kay Esau. Nagpahuli siya. Pero, ang sabi po doon, binigyan pa rin siya ng Panginoon ng proteksyon mula kay Esau. Iningatan ng Panginoon si Jacob mula kay Laban. Iningatan ng Panginoon si Jacob mula po doon kay Esau. Pagdating po ng chapter 35. At sa oras na iyon, habang si Jacob po ay 10 taon nang naninirahan sa Kanaan. Yung gulo po ng chapter 34, nangyari po yun sa Kanaan. No? 10 taon na siyang nakatira doon sa Kanaan. Naging maayos din po yung kanyang buhay. Pero, nagkaroon po ng malaking problema. Chapter 35 verse 1, pinaalala ng Panginoon kay Jacob,
Jacob, nangyayari ang lahat ng bagay, simple lang, may nakalimutan ka. Ginawa ko lahat yung para sa iyo, pero yung pangako mo sa akin, kamusta na? Grabe po, ano? Ang Diyos, taimtim na nakikinig kapag tayo lumalapit at nananalangin sa Kanya. Alam ng Panginoon ang lahat ng ipinapangako po natin doon sa Kanya. Kaya nga, sabi po rito, ang reason kung bakit pinabalik siya sa chapter 35 verse 1 para i-remind sa Kanya, Jacob, meron kang pangako sa akin. From chapter 28 hanggang chapter 35 verse 1, makikita po natin yung smooth na galaw ng Panginoon sa buhay po ni Jacob. Mula nang tayo tumanggap sa Panginoon, hanggang sa buhay natin ngayon, nakikita po natin yung pagkilos at paggalaw ng Panginoon. Di po ba? Sa pag-aaral tungkol po doon sa may mga training kasi, patungkol doon sa development ng buhay ng tao, may ginagawang isang workshop. Kung kayo po ay nakadalo na, at ang workshop doon, bibigyan ka ng calendar mula doon sa kapanganakan mo hanggang sa edad mo ngayon at ilalagay mo doon sa calendar na iyon kung nasaan yung mahalagang pangyayari sa buhay mo at kung nasaan yung mga pangit na pangyayari sa buhay mo. Sino nakadalo sa ganung klaseng workshop? May ganyang workshop na ginagawa. Nililista mo, nung araw na nakagraduate ako ng elementary, nakagraduate ako ng high school, yung panahon na nagdibo ako, no? Yung panahon na ikinasal ako, natanggap ako sa trabaho, nagkaroon ako ng anak, yun yung mga nangyari sa buhay mo na magaganda. At kabila po noon, sa ilalim, yung mga pangit naman na pangyayari sa buhay mo, nakalagay doon yun, isinusulat mo yun. Nirecall mo yung lahat ng mga gandang bagay. Kaya kung babalik tayo mula ngayon, 20 taon ang nakaraan, 15 taon ang nakaraan, mula nang tinanggap natin si Kristo, ano yung mga bagay na makita po natin? Kasi for 30 years ni Jacob, nakita natin yung katapatan at kabutihan ng Panginoon para po doon kay Jacob. Ibinigay yung pagkain na kailangan niya, hindi sila nagkulang sa damit, niligtas siya sa kamay ni Esau at ni Laban. Tignan po natin sa pangalawang pagkakataon. Anong makita po natin sa istorya pong ito ni Jacob? Una, ang sabi po rito, God expect us to keep the vows we make. Ninanais ng Diyos na lahat ng ating pangako na binitiwan sa Kanya, dapat nating tuparin. Nang tumanggap kayo sa Panginoon, ano pong ginawang pangako? Naalala niyo po yung oras na yun, dumala kayo sa isang gawain, o kung hindi naman, nasa room lang ninyo kayo, nagkaroon kayo ng personal na panunumbalik sa Panginoon, ang ilan sa inyo umiiyak, no? Ang ilan sa inyo hindi malam kung anong ginagawa, pero puno-puno kayo ng agalakan dahil tinanggap niyo ang Panginoon. Ano yung mga pangakong binitawan niyo sa Diyos nung oras po na yun? At yung pangakong binitawan po niyo na yun, ang sabi po ng ating pinag-aaralan, hinahanap yun ng Panginoon. Kaya hinanap ng Diyos kay Jacob, Jacob, yung pangako mo. Ang sabi mo, sasambahin mo ako. Ang sabi mo, ipagagawa mo ako ng altar. Ang sabi mo, Jacob, ibabalik mo yung 10 bahagi mo ng lahat ng ari-aran mo para sa akin. Jacob, nasaan lahat yung mga bagay na yun? Kapag tinignan po natin. Sa aklat po ng Ecclesiastes, sige po, buksan po natin ang ating pong Biblia. Ecclesiastes, chapter 5, mula po doon sa verse 2. Ang sabi po ng talata, ganito, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin. Hey, yung mga nananalangin, huwag daw kayo pabigla-bigla. Sabi niya, huwag kang pabigla-bigla sa panalangin, isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya at ikaw ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita.
Dapat pala yung ating mga panalangin binibigkas, iniingatan natin. Kasi nakikinig ang Panginoon. Sabi niya rito, mag-ingat ka sa pagsasalita. Verse 3, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Habang dumarami ang sinasabi mo, ano dito? Habang dumaraming sinasabi mo, lalong nanganganib na makapagsabi ka ng kamangmangan. Kaya dapat daw po, huwag masyadong salita ng salita. Sabi ko rito, kung mangangako ka sa Diyos, tuparin ito agad. Hindi siya nalulugod sa taong mangmang, kaya tuparin mo ang iyong pangako sa Kanya. Mabuti pang huwag ka ng mangako kaysa mangako at hindi mo tutuparin. Yung ating mga pangakong binibitiwan sa Diyos, dapat tuparin po natin. Sabi po rito, the pangako we made when we become Christian, dapat tinutupad po natin yon sa ating Panginoon. Anong una nating pangako? To turn from sin and to follow Christ with all our heart. Yung talikuran natin ang ating kasalanan at sumunod tayo doon sa ating Panginoon. Kaya ang tanong po natin po dito, are we faithfully keeping this vow? Tayo po ba talaga ay tumutupad doon sa pangako na tayo tumalikod na sa kasalanan at tayo po ay susunod sa ating pong Panginoon? Bakit? Kasi sa unang bahagi, ang sinasabi po natin dito, God expect us to keep the vows we make. Pangalawa, sabi po rito, we are prone to forget our vows when God has fulfilled His side of them. Madali daw po nating makalimutan o nagkakaroon ng pagkakataon, nakakalimutan natin yung ating pangako kapag ang Diyos tinupad niya na yung kanyang mga pangako sa ating pong buhay. Makita po natin sa chapter 28 hanggang chapter 35, verse 1, tinupad ng Diyos yung kanyang pangako. Pero si Jacob, hindi niya tinupad yung kanyang pangako doon sa ating pong Panginoon. Bakit hindi tinupad ni Jacob? Pag binasa po yung mabuti ng masinsin in chapter 35, from verse 1 hanggang verse 7, ito ang makikita ninyo. Sabi niya, sa kanyang pangako, sasambahin kita, ipaggagawa kita ng altar, at ibibigay ko ang ikasampung bahagi ng lahat para sa iyo. Pero bakit yan sabi ni Jacob? Ang sabi ni Jacob, maglinis kayo ng inyong karumihan. Ibalik ninyo, ibigay niyo sa akin ang lahat ng Diyos-Diyosan meron kayo sa inyong tahanan. Ibig sabihin, for 30 years, ang sambahayan ni Jacob sumasamba sa Diyos-Diyosan. Samantalang ang pangako niya, ikaw lang ang aming sasambahin. Ikaw ang aming magiging Diyos. Imagine, ano? Hindi tinupad na sambahin ni Jacob. Hindi tinupad ni Jacob na sambahin ang Diyos. Bakit? Kasi sa mga bagay ito makita po natin na sila ay sumamba sa Diyos-Diyosan. Kaya nga sinurrender nila lahat, pati ang kanilang mga alahas kay Jacob. Anong ginawa ni Jacob? Binuo niya sa ilalim ng lupa, lahat. Kasi yung bagay na yun, palatandaan ng hindi pagsunod ng kanyang pangako doon sa ating pong Panginoon. You know? For 30 years, ilang taon tayong Kristiyano? Gaano nakahaba yung paglilingkod natin sa Panginoon? At mula nang tinanggap natin ang Panginoon sa ating pong buhay, nagkaroon ba talaga ng tunay na pagsamba sa Panginoon? Siya ba talaga yung naging una palagi sa atin? Kasi ang ibig sabihin ng worship, simple po lamang. Huwag natin bigyan pa ng maraming kahulugan. Ang ibig sabihin po ng worship, simple po lamang, pagtatangi sa isang bagay ng higit sa Diyos. Yun lang yun. Kaya kapag meron kang binigyan ng importansya kaysa sa Diyos, sumasamba ka dun sa bagay na yun.
Yun ang ibig sabihin kasimple ng definition ng worship. Dumating sa Israel, sa sambahayan ni Jacob, na may tinangi sila ng iba kaysa doon sa ating Panginoon. Sabi nga po ito, forgetfulness. Pagkakaroon ng pagkalimot sa mga pangako na binitiwan mula doon sa ating Panginoon. Yung daw pangako ang nagbabinding sa atin para sa Panginoon. Pero dahil sinira natin yung ating pangako, nawala yung ating tali mula doon sa ating Panginoon. Kaya kapag ang Diyos tumutugon sa ating pong mga pangailangan, nagiging dahilan din kung minsan, kapag namumuhay tayo na masagana, nakakalimutan natin ang Panginoon. Unahan ko na si Arceli. Kasi baka i-testimony niya, unahan ko na siya. Dumating daw sa buhay ng anak niya, na kapag sinasabi niya ang tungkol sa Panginoon, nagagalit yung anak niya sa kanya. Ayaw ng pag-usapan. Kahit sila kumakain, anong ginagawa nila, kapag si Arceli nag-remind sa kanyang anak tungkol sa paglilingkod sa Panginoon, nagagalit yung anak niya sa kanya. Imagine. Pero ginawa ng Panginoon, yung hiningi niya sa Panginoon, binigay sa kanya ng Diyos. Pero dahil tinugon ng Diyos lahat ng kanyang pangailangan, nakakalimot sa Panginoon. Alam ko po, sa loob ng simbahang ito, meron din ganyang mga tao. At lahat tayo, biktima, na nag-enjoy tayo sa biyaya at pagpala ng Diyos, pero nakakalimutan natin yung pangako natin sa Panginoon. Pangatlong bagay, ang sabi ko ito, kapag ka maayos na maayos ang ating pong buhay, meron tayong magandang pamilya, pinagpapala tayo, maganda na yung kalagayan natin sa ating tinitirhan, ano nangyayari? Nakakalimutan natin ang Panginoon. Maayos na ako. Kahit umatay ako ngayon, ang sinasabi natin, maganda na ang lagay ng pamilya ko. Tiyak ko na yung kinabukasan ng aking mga anak. Okay na yun. Pagka ganun ang kalagayan, kung minsan, nakakalimutan natin ang Diyos. Sa case po ni Jacob, meron siyang maayos na pamilya, meron siyang sobrang dami ng kayamanan. Kaya niyang magsoli ng 110 million at magdagdag pa ng 200 million sa loob ng 2 linggo. Ganun kayaman. No? Hindi kayo nanood ng balita, ano? O ayaw niyo naman nanood ng balita. Sabi po ito, extremely grabe. Maganda na ang kalagayan niya sa lugar ng Haran. Doon sa kanyang bayang tinitirhan, maayos na. At maraming mga mananampalataya, ganito rin ang kalagayan. May binabanggit sa aklat ng Deuteronomio chapter 8. Kung ating pong buksan ating pong Biblia, sige po, medyo maaga pa naman po. Deuteronomio chapter 8. From verse 11 hanggang verse 20, may binabanggit po ditong napakaganda. Ang sabi po rito, Yahweh, huwag ninyong kalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at tuntunin. Kung kayo mamumuhay na ng masagana, nakatira na sa magandang bahay, at marami ng alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki. Huwag ninyong kalimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo sa pagkakaalipin sa bansang Ehipto. Siya ang mapatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng kamandag ng mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo pinakain niya roon ng mana, isang pagkain hindi niyo kilala. Pinaranas niya kayo ng hirap para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Sa lahat ng iyon, sa ikabubuti rin ninyo. Kaya huwag ninyong isipin na ang kayamanan ninyo ay bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh ang na inyong Diyos
ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Pinagpala tayo ng Diyos nung tayo nakipagtipan sa Kanya. At nung maayos na lahat ang ating kalagayan, maganda na, may tendency na makalimutan natin ang ating Panginoon. Pang-apat, sa chapter 35, verse 2, ang sabi po doon, we are prone to forget our vows when we have allowed ourselves to be influenced by the Word. Nagkakaroon ng pagkakataon na makalimutan po natin ang ating pangako sa Diyos kapag pinayagan natin na maimpluwensyahan tayo nung nangyayari sa mundo. Tingnan po ninyo ang ilang mga pangyayari po sa Biblia. 2 Timothy chapter 4, verse 10. Si Demas tumalikod sa Diyos dahil saan? Dahil sa kayamanan ng mundo o dahil sa hatak ng mundo, kinalimutan ni Demas si Pablo sa paglilingkod sa ating pong Panginoon. Sa ating kalagayan ngayon, makita po natin sa ating paligid. Napakaraming impluwensya sa paligid po natin na maglalayo po sa atin mula po doon sa Panginoon. Una, sa pamagitan ng ating mga kaibigan. Sa pamagitan po ng mga awiting napapakinggan po natin. Sa pamagitan po ng humanistic teaching sa mga eskwelahan na pinapasukan po natin. At maraming mga adult Christian na naimpluwensyahan ng materialism, immorality ng society natin at dahil doon, nakalimutan na nila ang pangako nila sa Panginoon. No? Nakalimutan na nila ang pangako nila sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. Marami sa ating mga anak na nagsimulang magkaroon ng mga kaibigan, dun nalayo sa Panginoon. Maraming miyembro ng ating pamilya, dahil sa mga awiting pinakikinggan, nalayo na sa Panginoon. Marami sa atin nagbago ang ating konsepto sa turut-aral ng Biblia nang nakarinig tayo ng mga turut-aral mula doon sa sekular na hindi natin kayang ibalanse patungkol doon sa tinatawag po nating salita ng ating Panginoon. Sabi nga doon sa aklat ng Chronicles chapter 15, hindi na natin alam kung ano yung standard, yung tamang panuntunan. Bakit? Kasi nawala na yung salita ng Diyos na siyempre pwede mong pagtanungan kung tama ba o mali yung ginagawa natin. Ang palagi po nating panuntunan, batayan, walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Ang bagay bang ito ay naayon sa salita ng Diyos o hindi? Dapat alam natin yun. No? Dapat, nandun yun. Totoo po yun. Na ang ating mga anak, kapag lumaki sa Sunday school, dahil ang pagkakataon na yung salitang naitanim sa kanilang puso, ang mag-ibigay ng paalala at magbabalik sa kanila sa Panginoon. Paano yung mga church na wala ng Sunday school? Tapos sa loob din ng bahay, wala din Sunday school. Di ba? Kaya mula nang nagkaroon ng collapse, ang Christian education sa loob ng simbahan, doon nagsimula na maraming mga laman ng mga bata na lumaki sa loob ng simbahan ang walang relasyon sa Panginoon. Kasi nawala yung panuntunan na magsasabi sa kanila kung ano yung tama at mali. Kasi ang palaging standard para malaman mo kung ano ang tama at mali, wala pong iba kundi ang salita ng Panginoon. Ito po. Sabi po rito sa ating pinag-aaralan, kapag ang sanlibutan, ang mundong ating kinabibilangan, yun ang sinunod natin, magkakaroon tayo ng malaking problema. Kaya nga dapat maibalik No? Dapat maibalik. Dapat yung ating tinatawag na moral standard. Dapat yung ating tinatawag na ethics. Dapat nakabase yun sa salita ng Panginoon.
hindi nakabase lamang sa libro. Nakabase dapat ang standard ng karakter, ng pag-uugali ng tao, ayon dapat sa salita po ng ating pong Panginoon. Panlima, ang sabi po rito, if we have forgotten our vows, we need to go back to the beginning. Kapag nakalimutan natin ang ating mga pangako sa Panginoon, magbalik tayo doon sa ating sinimulan. Kaya, iniremind ng Panginoon si Jacob, Jacob, bumalik ka doon sa Bethel. Bakit? Sa pagbalik niya doon sa Bethel, ipapaalala ng Panginoon sa kanya ang lahat ng bagay. Kaya kapag kami nangyayari sa buhay po natin na hindi maganda, at hindi natin tinutupad yung mga pangako natin sa Panginoon, bumalik po tayo doon sa Bethel. Bumalik po tayo saan? Doon sa tahanan ng ating Panginoon. Kaso ang nangyayari po, hindi po tayo bumabalik sa tahanan ng Diyos. Nagpakalayo-layo po tayo. Sabi po doon sa aklat po ng pahayag, please open your Bible with me. Aklat po ng Revelation, pahayag, chapter 2. Mula po doon sa verse 4 hanggang verse 5. Ang sabi po ng talata, ganito, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo talikuran yung masamang gawa, gawin mong muli ang mga ginawa mo nung una. Ang sinasabi sa aklat po ng Revelation chapter 2, verse 4 hanggang verse 5, bumalik ka uli sa dati mong kalagayan. Kung saan ka nahulog, kung saan ka nagkasala, balikan mo uli yun. Mag-repent ka at gawin mo yung una mong ginagawa. Remember from where you have fallen. Balik ka dun sa Bethel mo. Balik ka sa Bethel ng buhay mo para maalala mong muli kung saan ka nagkamali, kung saan ka nagkasala. Ang mananampalataya, kapag nakalimutan niya ang kanyang unang pag-ibig sa Panginoon, kinakailangan niyang balikan yung una niyang pinanggalingan para manumbalik uli yung kanyang pag-ibig mula po doon sa ating Panginoon. Magsimula po tayong uli. Kasimula. Kalaunan, nagbago ang pagtingin ko. Ang ginagamit ko yung salita, kinakailangan natin magbalik loob sa Panginoon. Kahit yung mga hindi mananampalataya, ang dapat nilang gawin, magbalik loob uli sila sa Panginoon. Baka ito yung kailangan natin. Muli tayo magbalik loob sa Panginoon para malaman natin kung saan tayo nagkamali. Kasi, nakakalimutan natin yung mga pangako na binitiwan natin sa ating Panginoon. Finally, panghuli, sabi po rito, when we fulfill our forgotten vows, there are renewed blessing. Kapag sinunod natin uli o ginawa natin yung ating pangako sa Panginoon, hindi lamang ibabalik ng Diyos yung kanyang pangako sa atin, palalawakin pa niya yung pangako niya sa atin. Kaya kapag binasa po natin ang buti in chapter 35, ano pa ang nangyari doon? No? Hindi na siya tinawag na Jacob. Ano tawag sa kanya? Israel. Kasi hindi lamang pagkapalain ng Diyos si Jacob, kundi buo niya ng sambahayan ang pagkapalain ng Panginoon. Kaya nga nagkaroon na ng bansang Israel dahil mas lumawak ang pagpapala at ang biyaya ng Panginoon mula doon kay Jacob. Noon, nirenew ng Panginoon. Ang sabi po rito sa verse 9 hanggang verse 15 ng aklat po ng Genesis 35, verse 9 hanggang verse 15, ito po yung ating pong makikita na ginawa po ng Panginoon kay Jacob. Ayan. 9, sabi po rito, pag tinignan po natin, Jacob ang pangalan mo. Ngunit mula ngayon, Israel na ang itatawag ko sa iyo. Sinabi pa niya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Darami yung lahi. At sa kanila ay may magiging hari. Magmula sa lahi mo,
maraming lahi mo, ang maraming bansa, ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham, kay Isaac, ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. Wow! Kung gusto po natin pagpalain ng Diyos, hindi lamang tayo, kundi maging ang ating mga anak. Magbalik tayo sa Panginoon, i-renew natin yung ating commitment sa Kanya, at gawin natin yung ating mga pangako, at ang sabi po ito, pagpapalain po tayo ng ating pong Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng unang Juan, ating pong buksan, ating pong Biblia, aklat po ng unang Juan, may binabanggit po dito. 1 John chapter 1, mula po doon sa verse 9, ang sabi po ng ating pong talata, ganito. Subalit kay papahig natin ating mga kasalanan, maasahan natin patatawarin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ganyan ang ginawa ni Jacob. Bumalik sa Panginoon, inamin niya yung hindi niya pagtupad sa kanyang mga pangako, at mula noon, ginawa niya yung pangako niya, at pinagpala siyang muli ng ating pong Panginoon. Baka hindi na kailangan po natin magbalik sa Panginoon, upang sa gayon, yung mga pagkapala ng Diyos na nandoon sa gitna ng langit, muling maibuhos sa ating pong buhay. Ang tanong ko po ngayong umaga, ano yung mga pangako natin na nakalimutan natin, na hindi natin natupad? Pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ibinigay niya ang mga pangako niya para po sa atin. Ito po yung pagkakataon sa buhay po natin na ating pong alalahaning mabuti yung mga ipinangako po natin sa Panginoon. At hiniwala po ako, kung tutuparin natin ang ating mga pangako, muli tayong bibigyan ng Diyos ng panibagong biyaya at pagpapala. Nangako ka rin ba na sasambahin mo ang Panginoon? Nangako ka rin ba na ipagtatayo mo siya ng templo? Nangako ka rin ba na ibibigay mo yung ikasampung bahagi ng iyong ari-arian para sa Kanya? Kasi ang alam ko, iningatan ka ng Panginoon. Ang alam ko, pinakain ka ng Diyos, binihisan ka ng Panginoon. Kasi ang alam ko, sinamahan ka ng Diyos sa lahat ng bagay. Yung pangako ng Diyos, tinupad niya. Pero yung sambahin siya, ipaggawa siya ng altar, at ibigay yung ikasampung bahagi, baka nakalimutan natin. Ito yung pagkakataon na pwede natin itong gawin muli sa harapan ng Panginoon. Bumalik po tayo sa Bethel ng ating pong buhay. Tayo po natin tumayo. Saliksikin natin sa ating sarili. Hanapin natin sa ating pong puso, sa ating katawan, nasaan yung Bethel ng buhay ko. Baka pati po yung Bethel natin, nakalimutan natin. Yung lugar na kung saan kinatagpo natin ng Diyos, yung lugar kung saan nakipag-usap tayo sa Kanya, balikan po natin yung lugar na yun. At alalahanin po natin yung mga pangako natin sa Panginoon. At hindi masama na i-renew natin yung pangako na yun sa Panginoon. At hiniwala po ako, pagkapalain tayo ng Diyos ng mainam sa buhay na ito. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka ng aming buhay. Marami na kaming nakalimutan, Panginoon. Pero ang alam po namin, naka-store pa rin yung aming mga pangako sa aming isipan. At doon sa aming memory, mula sa aming utak, kaya namin muling makita ang aming mga binitiwang pangako sa iyo. Muli mo itong ipaalala sa amin, Panginoon. Muli mo itong ipaalala. Upang ngayong umaga, O Diyos, makagawa kami, Panginoon, muli ng isang commitment, ng isang pangako. Kagaya ng pangako ni Jacob, sasambahin kita. Ipagtatayo kita ng altar at ibibigay ko ay kasampung bahagi ng lahat ng meron ako sa mga oras na ito.
Hallelujah. Yes, oh God. Oh. Yes, oh God. Yes, yes, oh Jesus. Huwag nating sayangin ang pagkakataong ito. Handaan po natin, ang pagkakataon, minsan lang dumarating sa buhay po natin. Baka wala nang uling ganitong gawain na magpapaalala sa atin ng ating mga commitment sa Panginoon. Ito na ang pagkakataong muli na lumapit tayo sa Panginoon at mag-renew tayo ng ating commitment, ng ating vows sa Panginoon. Mula sa inyong kinatayuan, pwede kang magtaas ng kamay at magsabi, Panginoon, i-renew ko ang aking mga pangako sa iyo. Mag-renew ako ng aking commitment sa iyo. Pakinggan mo ako. Pakinggan mo ako. Kasi ang lugar na ito ay itinuturing naming Bethel. Hindi lamang siya Bethel, kundi ang lugar ng Panginoon ay El Bethel. Nandito ka, O Diyos, at asin namin i-renew ang aming commitment sa iyo. Panginoong makapangyarihan sa lahat, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Ikaw ay nasa iyong tahanan. Lumalapit kami, Panginoon, sa iyong banal na harapan. Habang kaming lahat, O Diyos, ay nakayuko sa diwa ng panalangin, sa tulong ng iyong banal na Espiritu Santo, muli naming maalala ang lahat ng mga binitiwan naming pangako sa iyo. At ngayong umaga, Panginoon, nais mo naming sabihin, tutuparin namin, Panginoon, ang mga pangakong ito. Tatalikuran namin ang aming mga kasalanan at susunod kami sa iyo. Maglilingkod kami sa iyo, Panginoon. Salamat sa paalala sa buhay ni Jacob para makita namin ang aming buhay sa iyong banal na harapan. Muli, O Diyos, pagpalain mo ang umagang ito. Muli, O Diyos, salamat sa pagkakataon. Nire-remind mo kami sa aming kalagayan. Salamat, O Diyos, muli sa panibagong pagpapala na ibubuhos mo sa aming mga buhay dahil kami muling nagpasya na tuparin ang aming mga pangako sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tayo pong lahat, imakaupo na. Ang mundo po ay maraming mga natural laws. 'Di ba? Yung law of gravity, kahit bali-baliktarin mo, yung law of gravity, hindi mo yan masisira. Pero malibang magkaroon ng divine intervention. At ang isa po dun sa mga natural laws, yung batas ng pagtatanim at pag-aani. Sino po dito ang lumaki sa probinsya na nagtatanim at nag-aani? Alam natin yun, 'di ba? Maraming tinanim, maraming aanihin, pero hindi sa lahat ng pagkakataon na nagtanim ka ng marami, aani ka. Kasi may mga natural na mga pangyayari kagaya ng bagyo, mga ulan, ang nagiging dahilan para hindi umani ng tama. Ang simbahan po natin for the past 37 years ay nagtatanim. At hanggang ngayon, hindi tayo tumitigil sa pagtatanim. Nagtatanim po tayo sa pamamagitan ng pagpupunta sa iba't ibang mga komunidad para ipangaral ang salita ng Panginoon. Ngayon, wala na tayo sa community, nasa City Hall na tayo. Ngayon, hindi lang tayo nasa City Hall, baka magpunta pa tayo ng Kabanatuan at marami pang lugar. Nagtatanim tayo. Nagtanim po tayo sa pamamagitan ng pagbibigay at pagtulong sa mga
kapwa natin kahit hindi natin kapatiran. Ang tanong ko, pag umani na ba, dahil tayo po ngayon ay nakakaranas ng pag-aani, titigil na ba tayo sa pagtatanim? Isa po ang napansin ko, kahit gaano karami ang aanihin, natatapos siya. Natatapos ang panahon ng pag-aani. Natatapos ang panahon ng pag-aani. O kahit ba tayo ay nag-aani na, titigil na ba tayo sa pagtatanim? O patuloy pa rin tayong magtatanim kahit na tayo ay nag-aani? Ang larawan po, ang batas po ng pagtatanim at pag-aani ay nangangahulugan po sa Bible na ang itinanim mo ngayon, yung itinanim mo ngayon, magbubunga sa hinaharap. Ang ibig sabihin, yung ginagawa natin ngayon ay paghahanda para sa kinabukasan. Umaasa tayo, pagpapalain mo ako, Lord, ibibless mo ako financially, pero hindi tayo matapat sa pagbibigay ng tithes. Hindi tayo nagbibigay ng love offering, hindi nga tayo nagbibigay ng oras para sa Panginoon. Kasi tayo mga Pilipino, maliban sa iba na bukas ang isip at hinipunan ng Panginoon, ang gusto lang natin ay tumanggap ng tumanggap. Pansinin niyo po, ang tumatanggap ng buong buhay nila, mamamatay na lang sila, tumatanggap pa rin sila. Bato-bato, huwag kayong magagalit sa akin ha. Pero yung mga nagbibigay, hindi sila nauubusan ng pagbibigay, pambigay, kasi patuloy silang nagbibigay. Ano po ang pipiliin nyo? Tatanggap ako o magbibigay ako? O kung tumatanggap ako ngayon, sasabihin ko, tapos na ang panahon na ako ay tatanggap. Panahon naman para ako ay magbigay. Dahil ang pinagpala rin ang mga tumatanggap. Pero masigit na pinagpala ang sino po ang higit na pinagpala? Ang nagbibigay. Ang sabi po sa 2 Korinto chapter 9, ito ang ibig kong sabihin sa verse 6. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng merong kagalakan. Nagbibigay tayo hindi dahil obligasyon natin. Yun yung masakit sa tenga, di ba? Obligasyon ko kasi yan eh. Kahit nagbibigay ka, kung obligasyon mo, pumupunta ka sa church dahil obligasyon mo, palagay ko hindi doon natutuwa si Lord. Pero kung nagbibigay ka dahil gustong-gusto mo magbigay, dahil kinikilala mo na lahat ng galing sa'yo, lahat ng meron ka ngayon ay ibinigay ng Panginoon, natutuwa si Lord. At pag natutuwa si Lord, higit pa sa inaasahan mo, ang kaya niyang ibigay. Diba ako nga po, nagulat kami mag-asawa eh. Nung kinausap po kami nung pastor ng Chosen, yung Nigerian, ang sabi niya, i-organize nyo. Gusto namin gawin yung kasi nakaranas na kami ng pag-organize. Mas maganda nga kasi maliit lang, Las Piñas lang. Di inorganize po namin. Tuwang-tuwa po nung nagkaroon ng mga pastors meeting, tuwang-tuwa po yung pastor. Pagkatapos, kala namin tapos na. Pagkatapos nun, linggo ng hapon, nung malakas ang ulan, naalala nyo yun? May bagyo nun eh, malakas ang ulan. Nagkaroon kami ng meeting dito sa tapat ng Perpetual sa isang kainan dyan. At ang sabi niya, ihanda nyo na ang passport nyo. Pupunta kayo sa Nigeria. Pambihira, wala pa kaming isang buwang tumulong. Tapos binigyan kami ng gantimpalang trip sa Nigeria. At tinatanong ko, sabi ko, magkano ang visa papuntang Nigeria? Kasi nung kami ay nagpunta ng Zambia, ang visa ay 25 USD. Sabi nila, mas mataas ang Nigeria kasi 300 USD. Pambihira. Yung pangbayad mo pa lang ng visa, mabigat na. Yung pamasahe pa kaya na ang travel ay 18 hours. 18 hours, sabi ni Pastor. Hindi ko pa na-check kung gaano katagal ang biyahe ng diretso at kung merong layover. Basta't long haul yun. Matagal na pagbiyahe yun.
Kung galing ang galing ni Lord. Basta't gumawa ka ng tapat sa puso mo na wala kang inaasahan, ang motivation ko lang doon, yung lahat ng madadala nating tao sa crusade, tayo ang magpa-follow up. Imagine sila ang gagastos ng upa, sila ang magpipreach, sila ang magbibigay ng pagkain, dadalhin lang natin, pati pamasahe, libre. Pero tayo ang magpa-follow up. Ang motivation ko lang doon, kaluluwa na ililigtas ng Panginoon. Kaluluwa na makakarinig ng salita ng Panginoon. Mga kaluluwa na paggagalingin ng Panginoon. Yun lang ang motivation ko. Pero may bonus pa pala. Ganun naman si Lord eh. Pag natuwa siya sa inyo, kahit yung hindi mo pinapangarap, ibibigay ng Panginoon. Nagbibilang ako ng mga nakaraan. Ilang bansa na ba yung pinuntahan ko? 11. Pag pumunta ako ng Nigeria, pang 12 na. Lord, pwede bang pangarapin ko sa buong buhay ko kanina habang naliligo ako? Lord, pwede bang pangarapin kong 30 na bansa ang mapuntahan ko bago ako mamatay? Sabi ko, parang konti naman yung 30. Lord, pwede bang 50 countries ang mapuntahan ko? Pangarap lang naman yun. Para kang nakikipag-usap sa Diyos eh. Ko, Lord, yung 30, parang konti yun. Pwede kayang 50. Pero hindi po kami nagtapos ng pag-uusap ng Panginoon. Nakalimutan ko na ako nung ending. Basta't yun ang sinabi ko sa Panginoon. Lord, pwede ba 30? Parang konti yung 30, 50. Hindi ko na naintindihan kung ano ang sinagot ng Panginoon. Kaya pag ang Diyos ay natuwa sa atin, kahit yung hindi natin hinihingi, ipagkakaloob ng Diyos. Kaya dapat ang goal natin sa buhay natin, mabuhay tayo para sa kaluwalhatian ng Diyos. Whether I eat or drink, I do everything for the glory of God. Kasi pag naluwalhati ang Diyos, kahit yung hindi mo hiningi, natuwa siya sa inyo, bibigyan ka pa ng Diyos ng bonus at marami pang bonus. Sabi po dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. At nung kwento nga ni Arceli, nang sinasabihan niya raw si Kathleen, magdasal ka kasi. Kathleen, nagbabago na raw ang mukha. Anak, lumapit ka sa Panginoon, nagbabago na raw ang mukha. Kaya sabi niya, humahanap ako ng magandang timing para sabihin niyang magbalik loob siya sa Panginoon, pero hindi laging nagbabago ang mukha, nasisira ang mood pag binabanggit ng Panginoon. Pero sabi niya, niluluhod niya ang anak niya sa Panginoon araw at gabi. At isang araw nga, dumaan ang kanilang buhay sa matinding pagsubok na ang sabi ng bata, araw ko nang gumising pagdating ng umaga. Pero yun ang naging dahilan ng Panginoon para manumbalik siya sa Diyos. At sabi niya, parang pag pinakikinggan ko yung kwento ng bata, na-amaze ako. Sabi niya, nung nanumbalik ako, kasi na-realize namin na nakalimutan ko na eh. Trabaho, negosyo, enjoy. Wala na kaming oras para sa Panginoon. Na-realize nila na nagkulang na ang buhay. At nung nagsimulang bumalik sa Panginoon, sabi niya, paggigising ako sa umaga, masaya na ako, meron na akong pag-asa. Maraming ginagawa ang Panginoon sa kanyang buhay. Sabi ko, ang galing mo, Lord. Ibinabalik mo yung mga anak namin sa loob ng simbahan. Kasi yun naman talaga ang dalangin natin. Kasi eto pong may edad na kami, gusto na po naming ipasa ang baton. Kaso Lord, kanino namin ipapasa ang baton? Siguro hindi sa mga kasing edad ko, dahil pareho lang tayo eh. Siguro ipapasa sa susunod na henerasyon. Pero sino yon? Kaya ang ginagawa ng Panginoon, unti-unti, ibinabalik niya yung mga bata na sumayaw, sumama sa Sunday school, nag-sidewalk Sunday school, binabalik niya pabalik sa simbahan. Kasi ang dasal natin, ang susunod na mamumuno ng simbahan, hindi manggagaling sa labas. Kasi hindi niya tayo maiintindihan. Ang gusto natin, yung dito na lumaki, na iintindihan ng puso ng simbahan at ng puso ng Panginoon para sa simbahan. Kaya nga sabi ko, praise the Lord, kasi may mga binabalik na siya pa isa-isa, mabagal. Pero alam nating pinakikinggan ng Panginoon ang ating mga dasal, ibinabalik niya na pa isa-isa ang mga bata sa loob ng simbahan. Kaya praise the Lord. Diba, hindi lang sila Kathleen eh. Pwede kong gamitin yung halimbawa yung mga anak ni Mon. Praise the Lord. Tuwang-tuwa na makita mo silang bumalik sa simbahan kasi pamilya yan sila eh. Mga bata pa lang,
Nung hindi mo na sila nakita sa simbahan, parang malaking bahagi ng puso mo ang nawala. Hindi mo sila nakita, pero ang dasal mo, Lord, ingatan mo sila. Pabalikin mo sila sa loob ng iyong simbahan. Dahil pag nasa loob sila ng iyong simbahan, alam namin, gagabayan mo sila at pagpapalain mo sila. Kaya marami tayong mga anak, di ba? Babalik ng Lord yun sa loob ng simbahan. Ibabalik ng Panginoon sa loob ng gawain niya. At sila ang magiging susunod na tagapamuno ng simbahang ito. Pero hindi ko po na maalam kung sino pa. Pero ipinapanalangin natin kung sino talaga yon. Hindi na kami bumabata, dapat ihanda na ang susunod na baton. Kaya yung puso ng simbahan natin, dapat meron yung puso ng susunod na hawak ng baton. Sabi po dito sa verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Grabe, no? Pasaganahin kayo sa lahat ng bagay. Kaya kahit napariwara na yung bata, hindi tayo tumitigil sa pananalangin. Kasi yung Diyos, naririnig niya yung ating mga panalangin at sa tamang panahon, didinggin ng Diyos yung ating panalangin. Bago pa yung mga pinansyal, kailangan muna magbalik loob sa Panginoon. At higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Ang dahilan pala kung bakit tayo binibigyan ng Panginoon ng maraming pera, hindi para itaas yung standard of living natin. Dati, ang binibili mo lang na pantalon hanggang 800 lang. Nung na-promote ka, tumaas yung sweldo mo, ayaw mo na ng 800. Gusto mo, tigti 3.5 ng pantalon. Ayaw mo na ng sapatos na halagang 300. Gusto mo na 15,000 na sapatos na. Ang mga bagay, naluluma yan. Pero pag nag-i-invest ka sa gawain ng Panginoon, dumadami yung ini-invest mo. Sa gawain ng Panginoon, ang nagpapagamit ng buhay, walang sayang. Ang nagpapagamit ng bahay sa gawain ng Panginoon, hindi nasasayang. Ang nagpapagamit ng pera sa gawain ng Panginoon, hindi nasasayang kasi palaging merong return of investment. Kaya kung matalino tayo, mag-i-invest tayo sa gawain ng Panginoon. Ako ay praise the Lord sapagkat dati, I praise the Lord. I praise the Lord sa kabutihan niya. I praise the Lord sa katapatan niya. Yung mga bagay na hindi mo maubos, maisip na mararanasan mo, pinararanas sa iyo ng Panginoon. Kasi siguro natutuwa ang Panginoon na naglilingkod ka na walang hinahanap na kapalit. Naglilingkod ka ng tao sa puso. Kaya para po hindi tumigil yung pag-aani natin, patuloy tayo magtanim. Patuloy tayo magtanim. Hindi yung isang tanim, isang ani. Habang umaani tayo, tanim pa rin tayo ng tanim sa gawain ng Panginoon. Hawakan po natin yung ating mga ikapo, yung ating mga love offering at ating pong ipanalangin. Lord, napakabuti mo. Ang buti-buti mo po, Panginoon. Nagkakasala kami, namumuhay kami sa kasalanan, pero tinatapik mo kami pabalik sa iyo dahil mahal mo kami. Salamat po. Yung estado ng aming kabuhayan, maliit lang, pero hindi mo pinaparanas ang biyaya ayon sa estado ng aming kabuhayan, kundi kahit hindi namin kaya, pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Gumagamit ka ng mga tao para pagpalain kami. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti-buti mo, Panginoon. Kaya hayaan mo sa umagang ito, ang aming buhay, ang nais po naming i-commit sa iyo. Dahil kapag ikinumit namin ang aming buhay sa iyo, even Lord, our pockets, our resources, our time, malaya po namin itong maibibigay sa iyo. Kaya narito po ang aming tithes and offering. Binibigay po namin ito, Panginoon, ng merong kagalakan. Masaya kami napakawala ng perang ito bilang pagsunod sa iyo. Masaya kami, Panginoon, na sundin ang iyong mga utos. Masaya kami, Panginoon, na gawin ang kalooban mo. Salamat po. At alam namin kung gagawin namin ang bahagi namin, mas higit kang tapat, mas higit na ginagawa mo at tinutupad mo ang iyong mga pangako. Salamat po, Panginoon, ang papuri at pasasalamat ay sa iyo sa pangalan ni Jesus.
Amen at amen. Marami po tayong mga naka-antabay na gagawin ngayong pong buwan ng Disyembre. Sa December 2027 and January 3, magkakaroon po tayo ng Sidewalk Sunday School sa Samuel. Target po natin doon ay 100 bata. Tapos sa December 20 hanggang February 21, magkakaroon po tayo ng Sidewalk Sunday School. 10 Saturdays po yun sa Delarama Compound sa Parañaque. At hinihintay po natin, kasi nagdadasal tayong ilabas tayo ng Panginoon sa lugar na to kasi inayos na yan. Noong unang linggo, okay. Pero nung pangalawang linggo, hindi mo na malaman kung saan nanggagaling yung tulo sa bubong. Magbubukas po tayo ng student center. Meron na po tayo mga lamesa, may mga board games na tayo, may mga laptop na tayo, ready na tayo. Ipuposisyon lang natin yung lugar natin para yung mga batang walang lugar sa mga bahay nila mag-aral o gusto nilang kausap, wala silang laptop, kailangan nilang laptop, wala silang printer, kailangan nilang mag-print, ibibigay po natin dito yon. Gusto po nating matulungan ng mga kabataan at sa paraan ng pagtulong natin, madadala natin sila sa Panginoon. Kasi ito po yung henerasyon na dapat ihanda natin sa pagbabalik ng Panginoon. Kaya ang dami po nating nakaantabay na mga gawain sa labas ng simbahang ito. Kasi nagtatanim tayo. Pero ang pinakamaganda doon sa lahat, may budget na po yun. Imagine, 100 children every week, twice a week sa 2027 tsaka January 3. Sabay yung Samuel at tsaka Delarama, may budget na po yun. Di ba napakabuti ng Panginoon? Ang kailangan na lang natin, yan, tama po yan. Ang kailangan na lang natin, mga dagdag na manggagawa na maggagawa sa Sidewalk Sunday School. Dito na papasok yung mga guro, yung mga mahilig sa bata sa umaga at saka sa hapon ng 3 linggo, 2027 tsaka 3, January 3 ng 2026. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin at pasalamat sa Panginoon sa oras po ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan sa buhay po ng bawat isa. Salamat sa mga paalala, Panginoon, upang manumbalik kami sa iyo, O Diyos, upang muli namin ma-enjoy ang mga pagkapala na nagmumula sa iyo. Salamat pa, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, sa paglabas po namin sa bahay sambahang ito, muli makita namin, Panginoon, na samahan mo kami sa lahat ng aming pupuntahan. Iingatan mo kami, Panginoon, sa lahat ng dako. Makakauwi kami, Panginoon, sa aming tahanang ligtas. Mag-i-enjoy kami sa biyaya at pagkapala na ibibigay mo sa amin. Sa ganyang bagay, Panginoon, sa aming pong mga buhay, makikita ang kabutihan mo, O Diyos. At dahil doon, Panginoon, maraming tao ang manunumbalik at kikilala sa iyo bilang ikaw ang kanilang Panginoong Diyos at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Pagpalay mo, O Diyos, ang umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen.